Nakapagtala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ng 13 nasawi dahil sa mga pag-ulan na dulot ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay at Southwest Monsoon o Habagat. Hindi naman maitago ng ilang residenteng apektado ng pagbaha sa Rizal ang kanilang pagkadismaya sa pamahalaan, partikular sa mga isyong may kaugnayan sa flood control projects. Narito ang detalye ni Almar Forzuelo. Ilang araw na nakararanas ng malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay na pinalakas pa ang Southwest Monsoon o Habagat. Dulot nito, nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang lugar sa bansa. Sa Baguio City, agad na rumisponde at nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Joint Task Unit Panagkay-Kayasa o JTUP matapos magkaroon ng landslide at matabunan ang ilang kabahayan sa Purok 2, 107 Turning Point, Gisad Sur, Baguio City noong gabi ng Agosto 9. Kinumpirma ng mga otoridad na 5 ang matagumpay na nailigtas mula sa gumuhong lupa habang 7 katao pa ang patuloy na hinahanap ng mga rescuer. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, as of August 10, alas 2 ng hapon, umabot na sa 13 ang naitalang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga tropical cyclones at habagat. Sa Benguet, 7 ang nasawi, 2 sa La Trinidad at 4 sa Baguio City ang nasawi dahil sa landslide, habang 1 sa Atok ang nasawi dahil din sa pagguho ng lupa. 3 naman ang nasawi sa Rizal, 2 sa Rodriguez dahil sa rockslide, habang 1 sa Antipolo matapos mabagsakan ng puno. 3 rin ang nasawi sa Batangas, 1 sa Batangas City dahil sa pagkalunod, 1 sa Lipa dahil sa electrocution, at 1 sa Santa Teresita dahil sa landslide. 14 naman ang naitalang sugatan, 12 rito ang mula sa Benguet, kabilang ang 2 sa La Trinidad, 1 sa Kapangan, 8 sa Baguio City at 1 sa Atok. 1 naman ang nasugatan sa Rizal at 1 sa Cavite. 9 naman ang naitalang nawawala, 8 rito ang mula sa probinsya ng Benguet, 7 sa Baguio City at 1 sa Atok. 1 naman ang nawawala sa Batangas. Gayunman, sinabi ng NDRRMC na patuloy pang biniberipika ang mga naturang datos. Sa panayam ng SMNN News kay Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, sinabi niya nakadeploy na ang kanilang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR units sa mga apektadong lugar upang tumulong. Yung ating mga HADR units from the 7th Infantry Division, 5th Infantry Division at yung mga dito sa NCR ay nakadeploy na and continuously coordinating with the local government units, yung ating OCD. Ganon din doon sa ibang areas, no? Particularly dito sa Luzon. Hinimok naman ng Philippine Army ang mga residenteng nasa mga lugar na apektado ng sama ng panahon na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. No, unang-una sa ating mga kababayan, no, na manatili, maging mapagmatsyag, stay vigilant and follow yung local safety advisories ng ating mga local government units. Kung kinakailangan lumikas, ay lumikas na sila, huwag na nilang antayin na magkaroon pa ng insidente. Sa Cainta, Rizal naman, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Barangay San Isidro. Andito tayo ngayon sa Barangay San Isidro dito sa Cainta, Rizal at ilang araw nang umuulan at ilang araw na rin nakakaranas ng pagbaha ang mga residente dito sa Barangay San Isidro at kanya-kanya ng diskarte yung mga residente dito para hindi masira yung kanilang mga kagamitan at dito nakikita natin na nakaangat yung motor para hindi po abutan ng tubig baha. So ang sabi ng barangay captain nila dito ay nagpaabot na sila ng tulong, ayuda, gamot at bigas sa mga talagang apektado ng pagbaha dito sa Barangay San Isidro. Ayon kay San Isidro Barangay Chairman Ricardo Licop, patuloy ang kanilang paghahanda sakaling magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Well, ang challenges, we are waiting for further announcement kung kailan matitigil itong bagyo na to. There might be a possibility, may darating na namang iba at pinag-aandaan namin. Bukod sa baha, problema rin umano nila ang pagkawala ng kuryente sa ilang lugar. Tulad po, halimbawa, ang Vista Verde, phase 2, 3, 4, and 8 ay brownout po, magdamag. Dahil apparently, may 2 transformer po na nagkaroon ng damage.
Dahil sa epekto ng baha, hindi maitago ng ilang residenteng apektado ang kanilang pagkadismaya sa mga politiko na inaakusahan o iniimbestigahan kaugnay ng kontrobersiya sa flood control projects. Mga sangkot sa flood control, ano masasabi mo doon? Ay, mga animal sila. Sana silang binaha. Yung mga Hindi, sangkot sa hindi flood kami, oo. Para maramdaman nila. Oo. Sanay na po. control. Ano masasabi mo sa mga sangkot sa flood control? Palpak sila, ganun. Dapat tinuunan ng pansin kasi yung baha ngayon masyadong perwesyo sa trabaho, tapos sila yahay. Sana hindi nila ibulsa yung yung mga budget sa flood control at sana mapabigyan ng pansin tong kalagayan ngayon na laging baha kasi kawawa naman yung mga mamamayan. Sana po maawa kayo sa amin. Ano masasabi mo dun sa mga sangkot sa flood control? Puro pandurugas. Sila dapat dito. Malulod sana sila dito. Tuluyan, parang tuluyan yung imbestigahan talaga dahil Bigyan na aksyon, kawawa tayo dito mga taga-kalanganan. kita naman yung malaking ebidensya sa nangyari dito sa atin. Pati hanap buhay natin, napipirwisyo. Lalo na po yung mga maliliit na walang matatakbuhan bahay, mas kawawa po yung mga yun. Wala kaming hanap buhay. Walang hanap po, isang linggo na po sarado ang tindahan. Dahil sa baha. Dahil sa baha. Takot lumabas ang mga tao kasi mataas ang tubig. Sa kabila ng baha, may ilang residente namang patuloy na nagbubukas ng kanilang mga tindahan at umaasang may bibili upang may panggasto sa araw-araw. Tinaas na namin ito. Nakataas na lahat yung mga present. So kapag tuloy-tuloy pang umulan, Tataas pa. Mapipilitan na kami aakyat sa taas. tapos magsasarado yung tindahan. Oo, sarado. Wala na nga bumibili. Kailangan namin kailangan namin kumain. Pero ngayon, kahit walang masyadong bumibili, nakabukas pa rin. Oo, bukas pa rin. Tiis lang. Ang wala sabi ko na ngayon, mga walang konsensya sa buhay nila. Grabe sila. Ang daming tao naghihirap, samantalang yung pera mangilan-ngilan lang nangangailangan. Dapat yun, ipamahagi na lang nila sa mga naghihirap, yung mga naghihinako sa buhay. Para ang buhay natin, eksilang Dapat ipamahagi nila ng ayos. Dapat maranasan nilang ilubog din sila sa ganitong lugar para matikman din nilang hirap. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Umabot sa overflow spilling level ang La Mesa Dam dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat. Sa pinakahuling update ng Pag-asa, nasa 80.17 meters na ang water level ng La Mesa Dam, lampas sa 80.15 meters spilling level. Inaasahang maapektuhan ng pag-apaw ng tubig ang mga mababang lugar sa Tulyahan River mula sa Quezon City, Valenzuela, Caloocan, Malabon at Navotas. Kaya naman patuloy na inaabisuhan ng mga residente na maging alerto sa pagtaas ng tubig sa lugar.